So, sa video na to ay mapapanood ninyo ang mga sumusunod. So una, where to buy these CAL batteries. So, saan nyo ba mabibili ito? Ang sumunod dyan ay yung top balancing, preparation, and yung process. Purpose nun ay para maging uniform ang charge ng bawat isa. Number 3 is yung configuration and connection ng batteries. Kasama na dyan yung BMS at saka yung active balancer. Number 4, yung actual load testing. So, ang ilo-load natin ay ang 1.5 air conditioning unit. Yan natin ang conclusion dun sa testing after ng maubos yung charge ng CAL. So-compute natin yung based on total cost ng panels na magagamit dito para mapuno yung charge ng battery. Nagbabalik ang SolarEns para sa video na to. Ito ay yung CAL batteries, meaning ng CAL China Aviation Lithium Batteries. So, in China itong batteries na to. Pero binili natin ito dito lang sa Quezon City. Okay, para doon sa mga maraming nag-comment sa mga naunang videos, shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo. At doon sa mga nag-PM at nag-email sa akin about LiPo4 battery, sizing ng off-grid na solar setup. Salamat sa inyo. Sana ay nasagot ko ng maayos ang inyong mga katanungan. By the way, based on advertisement, itong batteries na ito ay old stock itong batteries na to. So, ito ay mayroong 100 ampere hours capacity at mayroong 3.2 nominal voltage yung bawat cell. So 16 pieces ito. Panoorin nyo ang performance ng CAL. Malalaman nyo kung okay ba or okay sa alright ang CAL batteries. So sa video na to ay mapapanood ninyo ang mga sumusunod. So una, where to buy these CAL batteries. So, saan nyo ba mabibili ito kung kayo ay nasa Quezon City or nasa Manila area or nasa NCR. So, ang sumunod dyan ay yung top balancing, preparation, and yung process. Siyempre ito, bago natin gamitin, bago natin i-series connection, ipaparallel muna natin para sa top balancing. Ang purpose nun ay para maging uniform ang charge ng bawat isa. Number 3 is yung configuration and connection ng batteries. Kasama na dyan yung BMS at saka yung active balancer. Number 4, yung actual load testing. So may load test tayong gagawin at ang ilo-load natin ay ang 1.5 air conditioning unit at ito ay inverter type. So malalaman nyo bago mag-end yung video kung gaano katagal maubos ang charge ng CAL batteries. And lalagyan natin ang conclusion dun sa testing after ng maubos yung charge ng CAL batteries. So next dyan, merong cost or involvement ng panel. I-compare na rin natin kung yung doon sa gagamiting panels, kung saan ka ba mas makakamura, kung ito ba ay mas malalaking panels or yung medyo maliliit na panel. So i-compute natin yung based on total cost ng panels na magagamit dito para mapuno yung charge ng battery. At simulan na nating panoorin mula dun sa simula nung pagbili natin ng batteries hanggang sa dulo. Mga ka-solar, nandito naman tayo ngayon sa One Point Solar Marketing at bibili na natin yung CAL. Ito nilalabas na. Bali 16 pieces. So itetest na natin ito. Basta 3.2 ang nominal voltage nito. Yung battery 1 3.29. Okay. 3.2, 3.3. Okay. 3.2. 3.29. So done tayo sa isa. 3.29. 3.32. 3.29. Another 3.3. Pangatlong box, bali 16 pieces ito lahat ang ating bibilin. 3.3 3.3 3.3 3.3. So battery 1 3.2 3.3 3.3
3.3. So, bubuin na natin para sa one solar inverter natin to gagamitin. Okay. So ayun mga ka-solar, ito naka-parallel pa, pero ngayon ang gagawin na natin ay isi-series na natin ito. So, 2 parallel and 8 series para makuha natin yung 24 volts configuration. So kung 24 volts configuration, since ito ay mayroong nominal voltage each cell na 3.2, ang total nominal voltage ay nasa 25.6. So i-off na natin itong ating bench power supply. Tapos na yung top balancing. Ang tagal bago napuno. So ngayon napuno naman, kaya lang masyadong mataas yata. Nasa 29 volts kasi ang configuration natin ngayon ay 24 volts. So i-check natin kung ilan ang voltahe. Madali, pasok natin doon. Tapos dito yung sa positive yung red, then check natin dito. Ayun nga, 29 volts. So susubukan natin na paanda rin ang aircon kung medyo tatagal ito na paganahin. Ito medyo kinapus ng bus bar, ayan, kaya nag-improvise ako nitong. Okay naman, binutasan ko lang. Pagbibilangin natin yung 24 volts, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kung plain na 3 volts lang yung per cell, okay? Pero sa isang parallel, 2 piraso. So itong dalawang ito, 1 series na to. Itong dalawang ito, 2nd series. Itong dalawang to, 3rd series. Itong dalawang ito, 4th series. Itong dalawang ito, 5th series. Ito 6th series. Ito 7th series. Ito 8th series. So 8th series ito. So 2P, 8S. So kakabitan natin ng active balancer at saka smart BMS para ma-monitor natin. So ang paanda rin natin na air conditioning unit gamit itong Calv batteries na to ay 1.5 inverter naman this time. So ito yung pinapandar natin na 1.5 inverter type air conditioning unit. Nakakonect sa 3,000 watts inverter at niraran ng Calv batteries yung inverter. Kung 1.5 yan times 746, so ibig sabihin nasa 1,119 watts ang ampere niyan. So kaya naman nitong one solar na to. Kasi ito ay 3,000 watts at saka ang peak power nito nasa 9,000. Mga solar, mag-voltage test tayo. Start natin dito. Pag dun sa kabila doon, dapat 3 volts. So pakita natin. 3 volts dapat. Ayun, 3 or 3 point something. And then dito dapat 6 na yan. Or more. 6 patas. Tama, 7. So dito, nasa 9 pataas dapat yan. 9 pataas. So, nasa 10 nga eh. So dapat dito sa next, nasa 12 volts pataas. Dito. Ilan? 14 na. Mataas na. So dapat dito sa susunod na cell, 1, 2, 3, 4. Nasa 5th cell. Dapat nasa 15
volts pataas. 15, ayun, no? Nasa 18 nga, mataas pa. Ang next nito dapat kung 15 yan, dapat nasa 18 volts pataas. So dito tayo, dito 18 volts, ayun, nag 21 na, mataas yung charge natin kaya umabot ng 21. So dapat dito sa 7th cell, dapat dito nasa 21 volts pa lang kung gagamitin natin yung since mataas naman yung yung charge nito. Ayan, check natin, ilan, 25 na agad, 25, more than 24 na. So nasa 7th cell pa lang tayo. Okay, sa last cell, pang number 8 na cell, ito, tingnan natin kung ilan. 29.1 volts, mataas ang karga. Okay, so i-connect muna natin yung BMS at mamaya i-check natin yung individual voltage na lumabas dun sa balance sleeve. Ayan, dapat ang lumabas dito ay nasa 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Pero mas ang possible na lumabas dito ay mas mataas pa doon. So yung first cell na i-check natin, ito yan. So ilan ang voltahe niya? So ito yung sa negative, yung black. Ito yung first positive. Ayan, merong 3.6. Ayan, may 3.6. Okay, so ito yung susunod, second positive sa 6 point something. Okay, next 10, tama. Then next dapat more than 12, 14 nga. Next dapat more than 15, so 18, tama yan. Next dapat more than 18, so 21, tama yan. Next more than 21, tama, 25. And then dapat more than 24 volts ito. So okay, tama, 29.10. So yun, ganun lang ang pag-check kung tama ang connection ng balance sleeve. At pwede nang ikabit sa BMS pagka ganun na i-check na natin yung balance sleeve. Okay? Okay mga ka-solar, ngayon susubukan naman natin dito itong Calv batteries na i-run ang 1.5 horsepower na inverter type na aircon. So time check now is 7:44 PM. Papaanda rin natin yung aircon na 1.5 horsepower. Tingnan natin dito, 0 yan, 0 yung load, then mamaya tataas yan. 0 sa 7, nag-start tayo 7:44. So, may load na yung inverter natin, pinapatakbo na yung 1.5 horsepower na air condition. So titingnan natin kung gaano katagal maubos ang charge ng Calv batteries na to. Mamomonitor natin ngayon yung voltage or yung charge ng battery kasi meron tayong gagamiting BMS with Bluetooth. So, pagbalik mamaya tingnan natin na mag-time check tayo kung hanggang saan. Okay. Alam na nga, 22.2, taas na natin. So 22.2 more than yun, mga less than 5 hours. Tibay pa yung Calv batteries. Okay pa yung Calv batteries. Ayan, sukat naman natin. Mga ka-solar, tapos na nating panoorin. So after more than 4 hours and 55 minutes, nag-warning ng inverter. So that's the sign na
nasa low voltage alarm na ang inverter at pahina na ng pahina yung charge ng battery. So itinaas na natin yung breaker para mag-charge. Conclusion ko, okay pa naman itong batteries na to, although sa advertisement is 90% and ito ay old stock. So okay pa ang naging performance. Mayroong total watt hours itong 16 pieces na ito ay umaabot ng 5.120. Kung kukunin natin yung 80% na depth of discharge, karoon lang tayo ng usable hours na 4,096 kasi hindi natin pwedeng ubusin. Kagaya ng kanina, nag-warning na yung inverter, so that's the sign na nasa 80% lang yung pwede nating gamitin dito sa charge ng battery. Since ang ginamit natin na air conditioning unit ay 1.5 na inverter, based sa computation ng watts ay nasa dapat sa usable hours ay tatagal lang ng 3 hours and 39 minutes kung ang pagbabasehan natin ay yung 1119 watts ng inverter type na air conditioning unit. Pero siyempre meron ding time na hindi umaandar yung compressor ng inverter type na aircon kasi nag-automatic pag nare-reach na niya yung lamig. May sensor kasi yun, pag na-reach niya yung lamig ay stop muna yung under ng compressor. Ang compressor malakas mag-consume ng energy yan, ng power. But evidently it exceeded the rated run. Yung run hours, it went beyond the run time. And in fact, it reached already 4 hours and 55 minutes. So, happy na. Next naman ay, what is the size of a solar panel required to charge scald batteries under the following specification? So, ilang piraso or ano ang size ng solar panel na gagamitin natin dito sa ating 16 piece 100 ampere hour scald batteries at may configuration na 24 volt system, okay, at ang 3.2 volts per cell na nominal voltage each cell. Let's do the math. Kunin muna natin yung total capacity. So ang formula ng total capacity is number of cell in parallel times the capacity of each cells. Okay, so ang result niyan ay total capacity. Since ang per string natin is 2 cells na mayroong 100 watts, multiply lang natin yung 2 times 100 ampere hours. So meron na tayong 200 ampere hours sa setup natin ito na 16 pieces. So next is yung total nominal voltage. Diba sabi natin na 3.2 bawat cell ang nominal voltage nito. Multiply lang natin sa 8 kasi 8 series yun para mabuo yung 24 volt system configuration. So 3.2 times 8 nasa 25.6 volts ang total nominal voltage niyan. So meron na tayong total capacity at saka total nominal voltage. So multiply lang natin yung total capacity at saka total nominal voltage. Ang total nominal voltage na nakuha natin ay 25.6. So multiply natin yan sa nakuha natin na total capacity na 200 ampere hours. So meron tayong total watt hours ngayon na 5,120, or convert natin sa kilowatt hours, yan ay 5.120 kilowatt hours. Okay, ngayon anong size ng panels ang kailangan nating gamitin dyan sa cold batteries na 16 pieces para ma-charge in a day? So na-compute na natin yung watt hours. Kaya lang mayroong efficiency factors pa, so mag-a-add tayo ng 30% dun sa efficiency factors kasi hindi natin makukuha yung 100% na sikat ng araw. So dadagdag tayo ng 30% na efficiency. Okay, so marami pang ibang factors ang pwedeng maka-apekto sa pag-harvest ng power from the sun. So in-estimate natin na 30% is okay para makompensate lang yung mga possible losses. Okay, so add 30% dun sa 5,120 watt hours at lalabas na total watt hours needed natin or yung kailangan natin na i-size ay 6,656 or 6.656
kilowatt hours. Yan ang total watt hours needed natin. So, i-divide natin dun sa sun peak hours. Ilang oras ba yung sun peak hours na yan? So, yan ay tumatagal ng more or less based sa 4 hours o 4 to 5 hours. Pero kukunin na natin yung 4 hours lang para conservative tayo sa computation. So, sun peak hours natin is 4 hours. Ngayon, yung nakuha natin na 6.656 kilowatt hours ay di-divide natin sa 4 hours lang. So, makakakuha tayo ng 1,664 watts. So, 1.6 kilowatts ang ating kailangan na solar panels. Kaya lang, wala namang isang buo na 1.6 na solar panel. Masyadong malaki yan. Mahirapang magbuhat. Kaya, pwede natin i-divide sa 450 na watts na panel, o kaya 375 o kaya 320 watts panel. So ngayon, ang available ko is 450 watts. So i-divide ko yung 1.664 watts sa 450 watts para makuha ko yung number of panels na kailangan ko at ito ay ma-charge. So merong lalabas na 3.6 pieces of panels. So 3.6 pieces of panels. Yung 0.6 panel ay wala namang nagbebenta ng ganun. So, ibubuin na natin para maging 4 pieces ang ating panels na ibig sabihin, 4 na 450 watts ang gagamitin natin. Okay? So, yun ang kailangan na panels para ito ay charge. So, ang next na question dyan is mas makakatipid pa kung gagamit tayo ng 375 watts panel or 320 watts panel. Kung kukumpitin natin yung cost. Halimbawa, kung gagamit tayo ng panels na, ayan, yung 4 dito at magkakaroon ng total cost, i-compare natin doon sa number of panels na gagamitin natin kung ito ay gagamit tayo ng 375 or 320 watts panels. Okay? So, di ba nakuha na natin yung total solar panel capacity natin. Meron tayong 1.664 watts. Pag 450 watts na panels ang gagamitin at 4 na piraso yon, ang price nito ay maabot ng 6,008 bawat piraso. So, magkakaroon tayo ng total cost 4 times 6,008, ang total cost natin dyan ay 27,200. Okay. So ngayon, kung halimbawa gagamit naman tayo ng 375 watts at saka ilan ang watts panel na kailangan dyan. Gagamit tayo dyan ng 5 piraso na 375 watts. Ano natin nakuha yun? Yung 1,664 watts, divide lang natin sa 375 watts kasi yun ang target natin na size ng panel. So, magkakaroon tayo ng 4.4 pieces of panels na kailangan para ma-charge itong CALB batteries. Pero, kagaya nung dun sa 450 watts ay wala namang 0.40 na panel magiging available sa market. So, kailangan natin ng 5 pieces of 375 watts panels. So, magkano ang bawat piraso ng 375 watts panels? So, ito ay nagkakahalaga ng 5,800 pesos sa bawat piraso ng 375 watts panels. Ngayon, kukunin natin yung total cost. Ito ay magkakaroon ng total na halaga na 29,000 pesos. Meron pang isa. Subukan natin na gamitin ang 320 watts. Ngayon, para makompute natin kung ilang pirasong kailangan, ay divide natin yung 1,664 na total solar panel capacity na kailangan natin sa 320 watts panel. So ngayon, lalabas na 5.2 panels ang kailangan. Kaya lang walang 0.2 nga ng solar panel na available sa market. So i-round na naman natin yan, magiging 6. So 6 na pirasong 320 watts ang kailangan. So ngayon, magkano ang cost ng bawat 320 watts? So ito ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ngayon, kung multiply natin yung 6 pieces of the 320 watts panels sa 5,000 pesos each, ito ay magkakaroon ng total cost na 30,000 pesos.
So ngayon, i-compare natin yung 450 watts sa 375 watts at saka yung 320 watts total cost ay merong mga diferensya, although medyo malapit lang. Kagaya nung sa 450 watts, ang total cost niyan ay 27,200. Doon naman sa 375 watts panel ay ang total cost niyan ay nasa 29,000. At yung 320 watts ay merong total cost na 30,000. So, all in all, pinakamababa pa rin yung 450 watts. Ngayon, ang conclusion ko dyan ay pagka malaki yung panels mo, nakakatipid ka sa total cost. Kaya ang pipiliin ko ngayon ay yung 4 pieces na 450 watts. So, yun lang observation ko doon. Observe ko na habang lumalaki ang size ng panel, bumababa rin yung sa total cost mo. So yun, salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, please do subscribe my channel and hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos. By the way, abangan nyo ang next video doon sa VTech batteries. Till next time mga ka-solar, salamat!